Attorney Paulo Tamase, kaugnay po ng usapin niya, makakasama ho natin ngayon po umagang ito, Assistant Professor ng UB College of Law. Attorney Tamase, sir, si Orly Trinidad po ito. Good morning po sa inyo, Attorney. Good morning po. Good morning, Orly, at sa iyong mga tagapakinig. Meron ka na bang natanggap na text message o mensahe mula sa marahil isa, dalawa, tatlo sa iyong mga estudyante dyan sa UP College of Law na nagsabing, pwede ka bang payuhan yung aking kliyente in public? Sa publiko. Alam natin minsan merong kanyang pangyayari na pinapayuhan ng abogado, pero hindi hayagan Yung parang pasimple lang. Minsan nga para ka pang para ka pang pa-blind item ang dating Pero pag in public, hindi mo medyo parang nakakaasiwa naman yung ganung mga pahayag o payo, Attorney Tamase? So mahalaga po siguro kung ano yung konteksto, no? Tama po. Unang-una, yung warrant of arrest kasi, ito ay utos sa isang opisyal ng batas na binibigyan siya ng kapangyarihan na ipagpilit yung pag-aresto sa isang tao. So malinaw dapat, warrant of arrest siya, hindi din siya warrant of surrender. So naintindihan ko kahit papaano yung biso ni Attorney Villarreal na antayin na ma-serve sa kanya yung warrant. Hindi naman siya kinakailangan na sumurrender na kaagad kasi tama din si Attorney Villarreal na baka may depekto, yung warrant, baka meron pang remedies na naiiwan sa korte. Pero siguro, mas makabubuti kung hindi in public ginawa yung ganoon na abiso. Kasi, yun nga, bahalaga yung konteksto. Hindi naman ordinaryong tao si Atong Ang, isa siyang makapangyarihang tao, ang bali-balita, mayroon siyang mga sariling private na security. So ayaw naman bilang mga abogado, ayaw naman dapat natin na ipakita na umiiwas yung kliyente natin sa ganun na proseso. So may way siya na balansehin, at siguro mahalaga din siyang paalala para sa amin na yung sinasabi namin sa publiko dapat maingat kasi ayaw namin magkaroon ng misimpression, yung publiko na ganito dapat yung pag-react sa mga proseso mula sa korte. Ando doon naman na Attorney Tamase lahat ng mga remedy. Ando doon yung pwedeng pag-question at pagsita sa korte. Pero yung ganong statement, kasi alam naman nila na meron ng nag-iikot na yung mga NBI, mga taga-NBI. Nag-iikot na rin yung siguro, pati ilang mga tauhan ng CIDG. So pag gano'n ang naririnig minsan sa mga supposed to be gentlemen of the court, parang hindi, parang talaga, may bad taste ang dating kung maririnig in public, Attorney Tamase. Naintindihan ko po yun, at siguro po within yung own ethical limits ko na iwasan na away sa ibang abogado outside. Lalo na hindi naman po ako involved dun sa kaso. Siguro ang masasabi ko lang po, paalala din po kasi sa aming lahat na abogado na yung mga technical na karapatan ng mga kliyente namin, na karapatan naman talaga nila sa batas, yung lumapit sa proseso, tignan ko meron pang remedyo, hindi siya always naiintindihan nung mamamayan na hindi abogado. So, importante yung perceptions na ganoon na naibibigay namin sa publiko, lalo na ngayon sa panahon na ito na parang nawawala ng kumpiyansa sa pamahalaan at sa mga prosesong legal. Nakakatakas ba yung mga makapangyarihan, etc. So, may ganoon din kaming ethical na obligation to ensure na yung sasabihin namin sa publiko ay maingat, measured, at hindi magkakaroon ng misimpression na yung publiko. Okay, sa mga hindi ho abogado, paano ho bang proseso ho niyan? Halimbawa, may ganyang mga hindi, sabihin natin gamitin natin ng word na unethical. Paano ho ba yan dumadaloy sa ating lipunan, lalo na sa ating tagapagtaguyod ng batas sa bansa, kung merong dapat pagsabihan, swetuhin, paano ba nangyayari ang investigasyon po dyan? May mga naririnig kasi ko, motu proprio, dapat ang IBP mag-imbestiga or pwede itong diretso sa IBP o sa Supreme Court. Paano ho dumadaloy po itong ganito na pagsita sa mga unethical act ng isang abogado? Opo.
So, hindi ko po sinasabi na ito po yung mangyayari na proseso, no? Kaya Attorney Villarreal. But, Pag-usapan lang ho natin kasi madami kasi nagsasabi na idiretso sa ganito-ganito. Parang may nagsasabi pa nga, diretso sa ombudsman. Parang hindi naman yata bagay sa hindi pa na. So, kung ethical po na issue, Oo. ang may kapangyarihan po kasi na magdisiplina sa mga abogado ay ang Korte Korte Suprema. Suprema. Ayan po. So, ang tanong po ay kung paano po aakyat doon, no? Pwede pong mag-initiate ng sariling investigasyon yung Korte Suprema. Mhm. Ang pangyayari po yun minsan, no, natutunugan niya sa mga report na ginawa ito ng isang abogado. Minsan siya po ang nagpautos mismo. At yung investigasyon na iyon ay pwede niyang ipasa sa IBP para lang kumuha nung facts. Mhm. Pwede din naman na may individual na maghahain ng complaint, no? Whether sa IBP or sa Korte Suprema. So, hindi naman ganun ka-technical yung proseso nung sa ethical na kaso. Ganun pala. Mayroon po talagang body, madalas po, no, within the IBP na unang nag-iimbestiga. Kasi po, yung Integrated Bar, yan po yung asosasyon na required, mandatory yan sa amin na sumali Maging kami. member dyan. Opo. May pagkakataon ba, would you know, Attorney Paulo, kung may pagkakataon na kahit na wala nag-complaint, nag-moto proprio investigation dahil medyo mabigat yung isang unethical na ginawa ng isang abogado? Opo, marami naman po, no. Hindi po ako makasite ng specific na instance. Pero madami pong kaso na gano'n. Na yung Ako may naalala ko mga 3-5 kaya lang sangkot lahat kakilala ko kaya wag ko na lang banggitin baka nakikinig. Hindi yung iningatan ko na baka Oo. kilala ko pala. So, Yung nga ang dami ko babanggitin sanang issue ay kilala ko pala to. Marami nang ginagawa na pwedeng gawin yan na motor proprio ano po. opo, at siguro yung interesting dun sa ethical cases kasi yung mga abogado po, meron po silang tawag na duty of fidelity. No? So, tungkulin po talaga namin na kung yung kliyente namin tama ho man siya o popular o hindi, ipagtanggol talaga sa abot na aming makakaya yung karapatan niya. Zeal po yung tawag doon. Pero ang limitation po nun ay hindi namin siya pwede bigyan ng abiso or counsel na illegal. So, pagdating po dun sa issue ng warrant of arrest, pwede po talaga sabihin, di ba, na i-question namin to sa korte, antayin mo lang na ma-serve sa yung warrant, pwede po siguro yun. Hindi po siguro, hypothetical lang po, no? Hindi po siguro legal ko sabihin na mag-abroad po or magtago. Magkaiba ko yun, na abiso, di ba? So, at in any event nga, dahil humaharap sa publiko minsan yung mga abogado, dapat mag-ingat lang dun sa impression na baka ang maisip ng publiko ay inabisuhan na iwasan yung proseso. Hindi po kasi, baka hindi nga po tama yun. Okay. May nag-text lang ngayon lang. Kung merong abogado magpapayo ng ganon, dapat questionin sa bar o sa Supreme Court. Paano pa kaya kung yung abogado mismo ang subject ng warrant of arrest at ayaw sa... Hindi naman po wala naman po warrant of arrest. Oo, Yung depende. ethical violations namin. Pero lisensya po namin yung naka-at risk doon. So malaking bagay din po sa amin yun. Baka siguro may alam kayo nagtatagong abogado. Depende na sa inyo kung inyong ihilingin sa IBP na madisbar. Nasa kanila na rin siguro yun na attorney. Pero tama nga kayo. May mga bagay na pwedeng aksyonan moto proprio. Mas magandang ipakita rin ang pangil o ang bigat ng ating mga inaasahan sa larangan ng paggagawad ng hustisya sa bansa na pinapanatili ang mataas na integridad nito. Opo, yung alam naman po namin na yung abogasya ay isang pribilehiyo, malaking kapag man pinaghirapan yan na ma-attain, may yung pagsisilbi mismo sa mga kliyente, pagtulong dun sa mga legal matters, pribilehiyo po actually yun. So, may yung lisensya po nakaakibat nun. Laging subject dun sa mga ethical rules na promulgated ng Korte Suprema. Kasi ayaw natin mawalan din ng integridad yung ating mga pinagpipitagan ng mga tanggapan o opisina sa judiciary. Kasi tulad nito sa legislative, pinag-uusapan yung dalawang impeachment, Pangulo at pangalawang Pangulo. Ang didinig, sasagawa ng investigasyon ay na-question din ang kanilang integridad. Both ang House at ang Senate, Attorney Tamase.
Opo. So isa na naman po, no, mag-February na naman, usapin na naman ng Oo impeachment. nga po eh. Pero I think ngayon ang bali-balita, may balita laban sa Pangulo, may balita laban sa Vice President. So ang tanong ay mayroon bang dalawang sabay na impeachment na magaganap? Mm-mm. Siguro po, kung may mapupulot tayo na lesson mula doon sa nakaraang impeachment, no? Importante po ay dapat, dahil political ito na proseso, ay dapat bagaman sa Kongreso siya ginagawa, ay as much as possible magkaroon ng view, no, yung mamamayan. Mm-mm. So yung isa pong mode ng impeachment kasi ay yung regular niya actually na mode ay dadaan talaga sa komite. At may Tama mga yun, hearing doon na makikita ng Maganda yan. Bukas mamamayan. sa publiko, parang yung BICAM, no? Maganda. Opo, madami po Maganda. tayong natutunan in Maganda. Ako 2025. gusto kong nakakapakinig, lalo na kung naririnig ko talaga yung magagaling na mga makipag may mapupulot na aral. Yung mga nagsusubaybay. Opo, no. Maganda din po siguro kung yung Kongreso, kung magko-conduct sila ng hearing, ay maging disiplinado. Oh, yun. So hindi po kasi siya dapat pagkakataon na parang grandstanding, no, yung tawag natin na magpapakitang gilas, no, yung isang kongresista doon sa committee hearing. Mm-mm. Baka po bumaba lalo yung kumpiyansa ng mamamayan sa ating mga institusyon. Mm-mm. So maganda po na gamitin talaga yung proseso kung para saan siya, which is makita ng publiko kung ano ba yung ebidensya, no, laban doon sa either Pangulo or pangalawang Pangulo. Okay. May binanggit kayo, Atty. Tamase, ebidensya. May narinig ako na isa sa mga, of course, yung kay Vice President Sara Duterte, malamang yung mga issue, mga question, mga paksa ng kanyang impeachment ay yung nung mga nakaraan. Pero ito lang, may tanong lang regarding doon sa dahilan para ma-impeach ang Pangulo. Ang naririnig ko yung siya kasi pumirma. Parang responsibilidad niya kung ano man ang kahinatnan ng pambansang budget dahil siya yung pumirma. Siya yung huling pumirma. Paano ba paano ba natin dapat unawain yung salitang responsibilidad kahit dahil ikaw ay pumirma? Paano masasabi na the buck stops at your table at kung ano man ang mangyari doon sa budget na yun, ang mangyari doon sa pinirmahan mong yun, sagutin mo yun. Paano ba ina-apply yun, attorney? Okay, no. So, una po sa lahat, yung konsepto po ng pirma sa gobyerno, siguro po sa karaniwang mamamayan, naiisip nila na by the time na yung huling pirma na ilagda na doon, ay na-review ng mabusisi yung pinakasimula ho ng request o kung anong bagay po iyon. Yan natin pangunawa dyan. Yan natin Opo. tingin dyan, attorney. Okay, go ahead po. Bilang administrador din po, no, mahalaga po alalahanin na may proseso po kasi sa pamahalaan. Mhm. So for example, no, sa law center, sa dami ng mga proseso na nangyayari, bagaman mabusisi din namin nire-review yung bawat na request, umaasa din po tayo sa trabaho ng mga kasama natin sa pamahalaan. So mahalaga po yun kasi responsibilidad po naming lahat sa pamahalaan na gawin yung aming trabaho. So yung series of signatures minsan umaasa po, no, yung isang mataas na opisyal doon sa nakabababang opisyal na binusisi na iyon. Otherwise, mamamatay ho yung gobyerno. Diba, sa dami ho ng papeles na gumagalaw. Tama po. Ang kapal-kapal niyan, yung national budget na yan. Mahaba kapal. So, bibigyan ko na example, yung driver's license, halimbawa, ang nakalagda po doon, kung may lagdaman, siguro ay yung secretary o yung LTO na administrator, hindi naman po niya binusisi yung kada isa, no, ng lisensya sa milyones na inailabas. Oo nga. So, maganda yung sinate yung example. Opo, Hindi common driver ay nakapatay ng pasahero o pedestrian, sisisihin na yung pumirma sa kanyang lisensya dahil kung hindi siya binigyan ng lisensya, hindi siya makakadisgrasya. At maganda yung sabi mo na yun, Orly. Kasi ang question ba ay ano ba yung kine-question na lagda, no, na ni President Marcos? Kung pagpirma siya sa budget, ang trabaho po ng papapasa ng budget ay sa Kongreso. Tama. Yung Agree. approval ho ng Pangulo sa budget ay kinakailangan lamang upang maging batas yung budget na iyon. So, mahina na yung nexus to begin with, no, yung connection doon sa issue na iyon. Yung pag-implement ng budget, isa pang issue yun. Iba pang issue yun. Kasi, sa dami ng proyekto, di ba, hindi naman, una sa lahat, hindi kailangan yung lagda ng Pangulo sa lahat na iyon.
At pangalawa, kung tama yung pagpapasagawa ng proyekto, Yeah. ay responsibilidad din ng opisyal na directly nagsusupervise noon. Yung nag-implement ng proyekto na dumaan sa kanyang kamay ang pagpapalabas ng pera. Opo. Iba naman yon. So, Okay. mabilis ng orly, yun yung sa batas na kriminal o batas na administratibo. Pero yung impeachment, iba na tanong yun. Diba? Yung tanong sa impeachment lagi, political yung character niya. Okay. Lalo na yung example ng betrayal of public trust. Mm-mm. So, halimbawa, no, kung hindi ko sinasabi ganito yung nangyari, pero kung nagkaroon ng wide na negligence yung Pangulo, or parang hindi na niya sinuperbisa yung gobyerno, baka yun po betrayal of public trust. Hindi po yung criminal na kaso, pero political siya, no, na question, na akma sa impeachment. Pero para magawa yun, kailangan maipakita nung mga mag-uusig sa Pangulo kung file nga ng impeachment na deliberate yung pagkakawala niya ng supervision sa pamahalaan. Okay. So may mga ganun na issue na tatalakayin Maganda sa to. impeachment. Maganda binabanggit mo, Atty. Tamasi. Mukhang maging magandang subject for another discussion yan. Dahil yun ang pinupunto para na rin mas maunawaan natin kung ano ho ba yung pakahulugan, ano ho ba yung ibig sabihin sa ating saligang batas ng word na betrayal of public trust. Kasi pagkakaalam natin, parang ano yan parang in general, may sakit ako, ano sakit ko? Basta may sakit ako. Yung, Maganda din ho na analogy yun. Maganda paglaan natin ng pansin. Pero panghuli na lang, yung granting na responsibilidad ang dapat tukuyin sa mga maaring kinahinatnan ng pera ng bansa sa ating national budget. Ang narinig ko kasi usap-usapan, kung yun ang magiging punto at ibabaon yan sa isang presidente, parang malabo pa rin responsibilidad niya kasi siya nga ang pumirma. Pero ang kapangyarihan para baliktarin o kilalanin ang kanyang pirma ay ang Kongreso pa rin. Kasi kung hindi niya pipirmahan ng isang batas, in 15 days magiging ganap na batas yan. So wala siyang kontrol. Pangalawa, kung ayaw ng isang batas at i-veto niya yan, with 2/3 votes of the members of Congress, ma-override yung kanyang veto. So pangalawang punto na wala talaga siyang kapangyarihan. Pero kinakailangan ng pirma niya to na binabanggit niyo for administrative purposes, pero hindi talaga siya yung masabing responsable sa kinahinatnan ng isang pinirmahang dokumentong yon. Tama ba, Atty. Tamase? Tama ho, no? I mean, ultimately, ang pagbibigay ng lagda sa mga forms na ito, sa mga administrative processes, ay kahit pa paano, way of the official saying na ultimately ako ang responsable para dyan. Pero patas po kasi na umasa, no, doon sa kung sumunod naman siya sa regular na proseso sa ilalim ng batas natin, yun talaga ay isang dahilan, no, upang pumirma. Otherwise hindi po mag-function yung pamahalaan natin sa dami po ng proseso. Pero ibig sabihin po noon, kailangan consensus pa rin yung pagpipirma ng mga opisyal natin at maayos yung pamamalakad nila sa kanilang mga opisina. Yun naman po yung parang other na requirement, so yung implicit na requirement doon sa rule na yun. Nako, Atty. Tamase. Maraming salamat. Para kami nag-crash course. Maraming salamat din po. Kapangyarihan ng isang pirma. No, parang kasi naririnig natin pinirmahan niya yan dapat responsable sa diyan. Maganda na pag-uusapan ng topic na to. At yan ang dapat pakinggan ng mga estudyante ng mga law student hindi yung kung ano-anong payo. Attorney Palo, again, thank you po sa inyo. Sa ulitin itutuloy natin yung mga usapin ng betrayal of public trust. Thank you, sir. Sige po, maraming salamat. Magandang umaga din. Assistant Professor, kita na ninyo. Assistant Professor ng UP College of Law, Attorney Paulo Tamase.